Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Andito na naman tayo sa ating vlog mga kababayan. Pag-usapan na naman natin. At tagumpay pala mga kababayan. Tagumpay ang maisog rally nga sinasagawa doon sa New York, USA. Medyo ano na naman dito mga kababayan, ang ating bangag nga presidente. Hindi na naman siya mapalagay dito mga kababayan. Tagumpay ang sinasagawang maisog rally doon sa New York. At marami mga kababayan, maraming dumalo. Suportado ng mga Pilipino, mga kababayan sa buong mundo, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Suportado nila ang maisog rally mga kababayan. Ibig sabihin, hinahanap pa rin ng mga tao ang liderato ng mga Duterte mga kababayan. Yan ang hindi matatanggap ng Malacanang. Kaya lahat ng paraan ang mga kababayan ay ginagawa talaga nila parang mapin down nila mga kababayan itong mga Duterte family. Ang ngayon mga kababayan, ang issue dito dahil sa itong bagsak ng 2 batalyon nga PNP SAP doon sa Davao City, Di tayo magkumpiyansa dito mga kababayan dahil malamang may binabalak talaga itong mga bangag administrasyon sa kay Mayor Duterte mga kababayan. Kasi unang-una mga kababayan, pagka na-pin down nila si Mayor Baste Duterte, maisasagawa talaga nila mga kababayan ang kanilang gusto sa Davao City. Pero pagka andyan si Mayor Baste makatayo sa Davao City, mahihirapan sila. Kasi nakapagtataka mga kababayan, nung una bago nagpadala ng pulis yung nung tanggal sa 35 nga mga opisyal ng PNP sa Davao City. Walang masabi natin walang dahilan mga kababayan. Kaya ingat-ingat lang. Ulitin natin mga kababayan, itong maisog rally tagumpay, Andoon sila si Atty. Vic Rodriguez nakarating sa New York City. Yun ang mga kababayan, sa ibang lugar, sa ibang bansa, nirerespeto ang pagsama-sama, ang pagpahayag sa mga saloobin mga kababayan. Nirespeto doon sa ibang bansa, pero dito sa ating bansang Pilipinas, dito tayo sinisiil mga kababayan, dito sa ating administrasyon ngayon. Itong administrasyon ni PBBM. Di ba mga kababayan, medyo nakakalungkot. Sa mga dayuhang bansa mga kababayan, pinagbibigyan ng mga Pilipino magsama-sama doon, mag-ipon-ipon na makapagsagawa ng peaceful nga free rally. Bakit dito sa ating lugar, sa ating bansa mismo ay ipinagbabawal? Samantalang sa ibang lugar ay pwede naman, malaya naman ang mga Pilipino doon na makapagsagawa ng free rally, isang maisog rally. Nakakatawa pa nga mga kababayan daw itong noong nakaraang araw itong sinasagawaan lang maisog rally. Sinusubukan daw itong mga kababayan ng sa mga supporter ni Marcos. Ang nakakatawa mga kababayan, napakakunti lang nila. Samantalang ang sa maisog rally, hindi lang natin banggitin ng mga kababayan ang number kung ilan lang sila. Basta konting-konti, nakakatawa mga kababayan ang ginagawa ng mga supporter ni Marcos doon sa New York. Mayroon din tayo mga Pilipinong mga kababayan na mga kaibigan na hindi rin natin maintindihan yung pag-iisip nila, Ano kayo nakikita nila sa itong administrasyon natin ngayon? Bakit bilib na bilib sila? Hindi rin natin maintindihan kung
anong pag-iisip mayroon sila eh. Sa bagay, kanya-kanyang ano yan mga kababayan, kanya-kanyang paniniwala. Kaya lang, hindi lang sa paniniwala, makikita naman natin kung anong ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Malayong malayo sa mga ano ginagawa ng panunungkulan ng mga Duterte, mga kababayan. Iyon ang gusto nilang ano mawala sa mapa yung mga Duterte. Kasi lagi silang napapahiya, hindi nila ginagawa yung ginagawa ni PRRD. Dapat yung nasimula ni PRRD, yun lang naman dapat ay continuous eh. Kung yun lang sana ang continuous ni PBBM, wala tayong problema mga kaibigan. Walang dahilan para magkaroon pa tayo ng maisog rally. Kung nasa tamang naman ang ating gobyerno. Kaya lang iba mga kababayan, busy sila sa kanilang political initiative. Gusto talaga nila mga kababayan palawigin pa ang kanilang termino. Parang gusto nila mangyari na hindi sila bababa sa after 6 years mga kaibigan. Kaya wag tayong magsawang magsasalita mga kaibigan, mga kababayan. Magsasalita tayo kung ano man ang ating nararamdaman, malaya tayong magsasalita. Huwag tayong matakot. Kasi ngayon mga kababayan, uso na ngayon ang takutan. Pagka hindi ka sang-ayon sa ating administrasyon, malamang gawaan ka ng paraan mga kababayan parang manahimik. Ngunit hindi tayo mananahimik. Itong patungkol sa mga kababayan, itong press con doon sa New York, doon sa Maisog Rally, pakita ko sa inyo ang video na ni Attorney mga kababayan. Nung press conference mga kababayan sa ginagawang ni Attorney Vic Rodriguez. Pati yung pagbanggit mga kababayan sa 5.768 trillion nga budget itong 2024. Binabanggit niya ni Attorney Vic Rodriguez mga kababayan. Doon lang ako kumukuha ng komento sa ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang pahayag. At marami magsasabi siguro na yan ay AI yung voice recording na pinalabas sa YouTube. Ako mismo, kilala ko yung personalidad involved. At that time, yung head ng Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, yung ISAF. Very professional organization, pero nagagamit sa ganitong uri ng pribadong problema na pagkasinuri mo, ang pinagmulan ay away, mag-partner o away magsama. Ang masarap dito, kaya natin sinasabi, protect and defend the Constitution, uphold the Constitution. Dahil malinaw din na nakasaad sa ating saligang batas na ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ay ang Pangulong ng Republika ng Pilipinas. Yung may mandato, yung binoto ng tao, hindi kung sino-sino. But for this... Ayan mga kababayan, di ba malinaw yung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez. Binababoy ho mga kababayan ang ating saligang batas. Binababoy ho. Hindi ho ang ating hindi ang commander-in-chief. 'Yun ang sinasabi ko rin mga kababayan sa ating mga kapulisan o sa ating mga kasundaluhan. Mayroon ho kasing dalawang order ang
dalawang klaseng order mga kababayan. Isang unlawful order at saka isang lawful order mga kababayan. Nabulol ako. Pagkaalam sana ng ating mga kasundaluhan o mga kapulisan, yung unlawful order, wag na sumunod. Lalong-lalo na pagka hindi yung commander-in-chief ang nag-utos. Bakit pa sila susunod? Bakit pa sila magpapagamit sa isang individual? Kasi wala namang mandato sa mga Pilipino. Diba? Binababoy mga kababayan ang ating konstitusyon yan. Napakalupit. Hindi dapat sumunod ang ating mga sundalo sa utos ng isang private nga individual. Hindi sila dapat sumunod. Mga profesional ng ating mga sundalo, hindi naman sila alam nila ang patungkol sa saligang batas. Pero bakit sila sumusunod sa utos nga wala namang mandato sa mga Pilipino ang nag-utos? Hindi naman yung commander-in-chief, mga kababayan. Dapat, pagkaalam na unlawful order, huwag na sumunod. Patuloy tayo mga kababayan. Marami tayong matuklasan dito sa mga This particular illegal operation, hindi nagmula ang utos mula sa Commander-in-Chief. Ito ay malinaw na naman na paglabag at paglamastan sa ating saligang batas. At hindi sasabihin nila ebidensya, sasabihin nila chismis, sasabihin nila yung paborito nilang third marites yan, walang katotohanan. Dahil yan ho ang pinakamadaling response kapag ikay naiintindihan. But I know this for a fact because ang hepe noon ng ISAP ay kilala kong personal, si General Kim Chofilo. At napag-usapan namin ang bagay na ito at sinabi niya mismo, he affirmed that indeed this event happened. This event took place. Kaya nga sinisigaw natin, sobra-sobra na yung paglapastangan sa ating saligang batas. Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng mag-utos sa ating sandatahang batas? Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng mag-utos sa opisyal ng ating military? May pagkukulang din mga kababayan ng ating mga men in uniform. Bakit pumapayag sila nga gagamitin sila ng isang tao nga wala namang mandato sa mga Pilipino? Diba? Ginagamit sila ng isang tao nga hindi naman government official. Hindi naman siya ang commander-in-chief. Bakit sila susunod? Diba? Kung unlawful order mga kababayan, dapat hindi sumunod ang ating mga kapulisan o ang ating mga kasundaluhan. Kasi binababoy na mga kababayan, binababoy ng ating saligang batas. Diyan magaling itong ating mga minsan nakakagamit diyan ang ating mga congressman ay ating mga senador. Pero sila ay mga government official. Pero itong isang tao, mga kaibigan, itong si Bakikang, walang karapatan itong gagamitin ang ating mga men in uniform, lalong-lalo na yung sa intelligence department, para sa isang sarili niyang motibo. Yan ang masaklap mga kababayan. Ito ay isang abuso talaga sa kapangyarihan, no? Malayong-malayo yan sa kapanahonan ni PRRD mga kababayan. Walang nangyaring ganon sa panahon ni PRRD. Ngayon lang dito sa isang bangag nating presidente mga kababayan. Kasi ang ating presidente mga kababayan ay parang isang robot ngayon. Nasunod-sunuran, parang tao-tauhan lang siya. Yan ang masaklap, yan ang masakit na katotohanan. Ang ating presidente parang nabudol tayo mga kababayan noong panahon ng eleksyon. Pero ang ating presidente parang binudol din ng mga nakapaligid sa kanya mga kababayan Diba? Hindi niya ba
naobserbahan, hindi nyo ba na ano yung galaw ng ating ano, presidente? Para pang binitbit niya tayo mga kababayan, palapit sa gira. Ang Russia mga kababayan, malapit nga kaibigan sa Pilipinas. Panahon ni PRRD mga kababayan, kaibigan natin ang Russia. Ngayon mga kababayan, panahon ni PBBM, parang kinakalaban natin ang Russia kasi ang kinakausap niya ngayon mga kababayan si Vladimir ano bang apelyido nitong sa ano Zelensky. Si Vladimir Zelensky mga kababayan, si PRRD naman ang ano niya, kaibigan niya si Vladimir Putin. Kasi itong gira ng ano 'di ba ngayong tuloy pa rin ang digmaan ng Russia at saka ano Ukraine. Ngayon parang gusto mangyari ni PBBM matulad tayo sa ano Ukraine at Russia, Philippines at China ang mangyayari ngayon mga kababayan. Parang ano na parang naipipinto na tayo mga kababayan sa digmaan nga. Aywan ko kung sana kung magkadigmaan man mas sasama yon si ano PBBM pero hindi yung ating lang kawawang mga sundalo yun nga sabi ni PRRD noong araw hindi tayo pwedeng makipagdigma sa China. Unang-una hindi tayo handa, wala tayong sapat nga kagamitan upang makipagdigma sa China. Ngayon kung utusan man niya daw ang ating mga sundalo susunod yun. Kasi utos ng Commander-in-Chief. Kahit maubos yun, susunod at susunod talaga yun kung iutos. Sabi niya. Pero hindi daw siya baliw ang gamitin ng ating mga kasundaluhan nga wala namang laban para pasugurin dyan sa pinag-aagawang ano, mga kababayan teritoryo. Kaya ang ginawa ni PRRD, nakipag-usap. Ang ating mga mangingisda ng panahon ni PRRD, malayang nakapangisda dyan sa ano, South China Sea. Pero ngayon, itong ating presidente, bangag daw sabi nila. Pero mukha naman talagang totoo Nagmamatigas mga kababayan, pero wala pa naman siyang nagawa Ano lang siya Umaas lang matapang, kaya lang, ang tapang mga kababayan, dapat magiging wise ka rin. Isipin mo, hindi yung ano, sabihin mo matapang ka tapos wala kang utak kawawa tayo niyan mga kababayan, pulbos tayo. Ako wala rin naman akong ano talaga tiwala sa mga ano ng produkto ng China, lalo na yung mga pangdigma ng mga kababayan kasi nga nasubukan nga daw yung sa Russia, wala sablay kung gagamitin niya sa atin kung puputok nga di patay tayo. kahit pa sabihin wala sa quality ang ano ng nagagawa ng China mga kababayan kasi wala namang ganong gumagamit ng bansa sa mga gawang pandigma ng China sila lang kaya marami silang ano mga fighter jet nila mga kababayan. Mayroong isang bansa sa United Kingdom saan ba yung ano basta sa bandang mga Islam country mga kababayan tumigil din hindi na rin kumukuha sa mga gawa ng China. Kasi yung fighter jet nila daw mga kababayan, nakita ko sa ano sa palabas sa YouTube. Habang umano sa ere, umuusok nga daw nagbuga nga ang usok nga ito mga kababayan, ibig sabihin hindi quality ang makina, hindi ano ang makina ng fighter jet. Kumbaga hindi pa talaga bihasa ang mga Chinese mga kababayan gumawa ng katulad sa mga dalubhasang bansa gagawa ng mga ganyang ano tulad ng Amerika, tulad ng Russia, tulad ng Germany. Yung mga magagaling na ano. Kaya lang ang China, hanggang ngayon mga kababayan, nagpatuloy silang nagdidevelop. Yun ang pagkakaiba sa ating bansa, sa ating mga Pilipino. Kasi ang ating mga government official mga kababayan, ang dinidevelop ay kanilang mga bulsa. Diba? Panahon ni Marcos mga kababayan, tayo ang pinakamalakas dito sa Asia. May mga
Bungbungwan na tayo, may mga rocket na tayo, pumuputok na, lumilipad na. Ang China noon, nangangapa pa lang, nagde-develop pa lang. Pero pag upo ni Cory, mga kababayan, nung napatalsik si Ramos, si Marcos, hindi naman pinagpatuloy ni Cory. Lahat ng proyekto nga iniwanan ni Marcos ay tininggan ni Cory, napin down mga kababayan. Kasama na dyan yung nuclear power plant sa Bataan. Diba? Ilang bilyon ang ginastos dyan. Utang yan. Pero nasayang lang. Kasi pinatigil ni Cory, pati yung mga Barbara Project. Na sana ngayon, kung pinagpatuloy yun, sana hindi tayo mabubuli ng China kasi malakas tayo. Ang problema nga, ang ating mga government official, bulsa ang dinidevelop. Mga bulsa nila, mga kababayan, ang dinidevelop. Hindi yung mga kagamitan natin dito sa Pilipinas. Hindi ang inang bayan ang dinidevelop, mga kababayan. Kaya napag-iwanan tayo sa mga teknolohiya. Dahil dyan sa sistema nilang mga kabulukan nila. Nagbago lang tayo mga kababayan nung umupo si Duterte. Nung naging presidente natin si Duterte, yun, nakatikim tayo ng pagbabago mga kababayan. Pati respeto sa iba't ibang bansa, nirespeto tayo. Panahon ni Duterte. Pero pa ngayon, panahon ni PBBM mga kababayan, pinagtatawanan na naman tayo. Andito na naman tayo, nagiging tuta na naman tayo ng mga Amerikano. Inuuto-uto na naman tayo ng mga Amerikano mga kababayan. Yung mga Amerikano, mga kababayan, magugulang din yon. Tingnan nyo. Andito na yung mga IDCA site ng mga Amerikano sa ating bansa. Ilan na yon? Siyam o ilan na bang ano yon? Nabuhula talaga ng husto ating presidente. Pero pag binubumba tayo ng wina-water canyon tayo ng mga Chinese, gumagalaw ba sila? Di ba hindi? Pinabayaan tayo. Pero nandito na sila sa lupain natin. Halos lahat ng Persian lang dito na sa ating lupain. May ginawa ba sila dyan? Manigas kayo. Isip-isip ng mga Amerikano, bakit? Magpakamatay kami dahil sa inyo? Loko. Manigas kayo dyan. Problema nyo yan, hindi namin problema yan. Ganun lang yan mga kababayan. Ang ating presidente, siksik sa Amerika. Oh. Hindi natin mauto yung mga Amerikano, mga kababayan. Hindi natin yan sila, hindi natin yan sila magugulangan. Kaya yun silang pinaka-wise sa buong mundo. Yung mga Amerikano na yan, matatalino talaga yan. May naman, marami rin namang wise sa ating mga Pilipino. Kaya lang, pagdating sa bagay na yan, aywan ko ba, ang ating presidente, panahon ni PRRD, wala yan. Kaya mga kababayan, ipagpatuloy natin yung ni Atty. Vic Rodriguez video kasi nung unang vlog ko, yung sinundan ngayon, di ba nagbanggit ako mga kababayan ng numero, yung 5.768 trillion mga kababayan, yung itong budget dito ngayon sa 2024. No? At mayroon pang 800 billion mga kababayan nga unprogrammed fund. No? Samantalang, ang confidential fund nga hinihingi ng ating Vice President, hindi nila binibigay mga kababayan. Ilang milyon lang naman yun para sana yun sa, sa DepEd. Hindi nila binabatikos nila. Dahil nga, yung tatlong ugok nga mga legal front ng mga CPP, NPA dyan sa Kongreso, yun ang unang humarang kasi sila ang masasagasaan mga kababayan. Malamang ang gagawin ng Vice President noon, yung mga liblib nga mga kanayunan ng mga kababayan, yung mga batang mag-aaral nga nahirapang magpunta sa eskwelahan dahil nasa liblib nga kanayunan sila wala silang eskwelahan. Maraming eskwelahang pinatayo si dating President Rodrigo Duterte, ngunit tinapos mga kababayan kasi 6 na taon lang Hindi lang naman siya nakatutok doon sa mga eskwelahan sa kabundukan Marami siyang trabaho nga Ito sana ngayong
pag-upo ni Sara Duterte bilang Vice President at saka isang DepEd Secretary, mga kababayan. Continuous nga ano yan, mga kababayan. Yan naman talaga ang ano niya sa confidential fund eh. Ngayon, ang masagasaan kasi noon, mga kababayan, ang mga CPP, NPA, hindi na nila ma-recruit yung mga kabataan kung maedukar yun sa kabundukan. Kung malagyan ng eskwelahan yung mga liblib ng lugar, makapag-aral ang mga bata at maedukar, hindi na mahihirapan ang mga NPA niyan mag-recruit, mga kababayan. Kaya itong legal front nila dito sa Kongreso, todo depensa talaga. Ang masaklap, kinatigan ngayon ng ibang congressman, mga kababayan. No? Kinatigan ngayon. Yun ang ginawa ni Tambaloslos. Hindi binigay. Hinarang yan. Diyan nagsimula yung gulo ngayon, mga kababayan. Diyan nagsimula yung kasi nag-back out si di ba? Di ba? Hindi na kinuha ni Sara yung yung confidential fund niya. Pero sino ang tinatamaan diyan, mga kababayan? Yung mga kabataan sa kabundukan na mahirap mag-aral kasi malayo sa eskwelahan, yun ang kawawa, mga kababayan. Yun sila, mga kababayan, ang naepektuhan. Hindi si Senador Risa Hontiveros, yung lintik na Senador Risa Hontiveros na yan. Yan ang unang kumi-question din yan, mga kababayan. Pero wala daw yan siyang sa mga makakaliwang grupo. Sabi, hindi daw yan siya related, mga kababayan, sa makakaliwang grupo. Sabi ng Rappler eh. Pero yan ang kumi-question, mga kababayan. Anong rason niya para ku-questionin yan? Tapos nilagyan pa nila ng kulay. Sinasabi pa nila, kinukurakot lang daw ni BP Sara ang pera na yon. Samantalang hindi na mapapatunayan, mga kababayan, ang mga Duterte kung kailan nangungurakot sa kanilang panunungkulan, mga kababayan. Ang mga Duterte sa panunungkulan nila mula mayor hanggang sa pagiging presidente, wala bang makapagpatunay, mga kababayan, nga nangungurakot ang mga ito. Isa pa, mga kababayan, kaya hindi pinigilan nila ang confidential fund ni Vice President. Kasi kung magawa nga naman ni Vice President Duterte ang mga proyekto nga hindi ginagawa sa mga dilawang politiko sa loob ng ilang dekada silang nakaupo, mga kababayan. Kung magawa yan sa isang Duterte, di ba? Sampol sa kanila yun. Yun ang sa natin, gobyerno natin ngayon. Kung sino yung gagawa ng tama, ay siyang kinakalaban. Mga kababayan. Sinasabi ko lang, mga kababayan, yung nakita ko sa mga nangyayari sa ating sa ating gobyerno. Tandaan niyo, mga kababayan, hindi ako isang political vlogger, ako isang biker adventure. Kaya lang, naligaw lang ako dito. Dahil nga, sa nakikita ko, mga kababayan, sa nakikita ko na sa nangyari sa ating paligid, masyado nang nahirapan ang mga kapatid nating mga Pilipino, mga kababayan. Marami nang nagugutom. Pero ang ating mga government official patuloy sa pagwalda sa pira ng bayan, na hindi nga alam ng mga tao, ng mga Pilipino, kung paano nila ginastos ang pira ng mga Pilipino. At sinisira pa nila ang dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Samantalang si Pangulong Duterte, mga kababayan, kahit anong gawin nila, hindi nila kaya. Kasi lahat ng Duterte, yan ngayon ang mahal ng mga Pilipino, ng masang Pilipino. Hindi ang mga Marcos, mga kababayan. Hindi ang Marcos, hindi ang Aranita, hindi ang Aquino, hindi ang Rojas, kung sino pang Poncio Pilato dyan, mga kababayan. Kung hindi ang gusto ng taong bayan ay isang Duterte. Yun ang hindi matanggap, mga kababayan, sa ating mga bulaang politiko. Gusto pa rin nila talaga nga sila ang makabalik sa pwesto, lalong-lalo na yung mga dilawan. Pero hanggat andyan yung mga Duterte, mga kababayan, hanggat buhay yung mga Duterte na yon, malabo, mahihirapan silang bumalik. Itong pagkakataon nga ng isang Marcos, mga kababayan, sinasayang lang. Ha? Ilang dekada silang sinisira ng mga dilawan, ng mga black propaganda. Pero nung mabigyan ng pagkakataon, si PBBM, parang ibangon ang kanilang pangalan. Wala, mga kababayan, ang nangyari, pinatunayan pa ni PBBM na totoo yung
sinabi ng mga ano, ng mga dilawan na sila'y magnanakaw. Oh, sila'y diktadorya, kung ano-ano. Lahat ng isyu mga kababayan, pamilya nila, pinatunayan ni PBBM na totoo. Yan, yun ang masaklap mga kababayan. Kaya gusto nilang ibuwal ang mga Duterte kasi nakikita ng mga sambayanang Pilipino ang pamamalakad ng isang Duterte mga kababayan. Ito ngayon si Sara Duterte, di ba? Lagi nang nangunguna sa rating. Oh, pilit nilang sinisira mga kababayan. Kaya lang si Sara Duterte talaga nagtrabaho ng matino. Yung ibang mga government official mga kababayan, busy sa Peking People's Initiative. Busy sila mga kababayan sa political initiative. Pero si Sara Duterte, yung Vice President, nagtatrabaho mga kababayan. Nagtatrabaho bilang isang Vice President at bilang isang DepEd Secretary. Na gusto pa nila ngayon pag-resign sa DepEd Secretary mga kababayan. Ang ipalit nila si Leni Robredo. Ano ba namang katangahan ito mga kababayan? Ano ba namang kaamawan itong naisip sa ating administrasyon ngayon? Di ba? Di ba kaamawan itong naisip nila? Ano bang nagawa ni Leni Robredo noong si Leni Robredo ay Vice President pa lang? Di ba? Noong siya ang Vice President, anong nagawa ni Leni Robredo, mga kababayan? Di ba? Tapos gusto pa nila ngayong aywan ko, mga amaw. Itong kaamawan ko mga kababayan, idagdag pa nila yung kaamawan nila. Mga amaw talaga mga kababayan. Andyan ba yung amaw nga Trillanes? Ay, nako. Aywan ko ba, paano nangyayari sa ating gobyerno? Ang akala natin talaga, pag maipanalo natin si PBBM, ay, magiging maayos ang lahat. Aywan ko, Ginoo. Ito ngayon tayo mga kababayan, kasi nabudol nga tayo. Huwag na natin hayaang mabudol pa tayo muli, kababayan. Balik tayo dito sa nawawala ako sa team ko mga kababayan pag susundin ko yung kalooban ko eh. Ang gigigil ako sa nangyayari sa ating ngayon mga kababayan. Balik tayo sa balikan natin si Attorney Vic Rodriguez mga kababayan. Tuloy tayo mga kababayan. Presentation of Hindi, mag-message mo na siya. reception. Pag-message mo na siya. Okay. Ito yung mga kababayan. We would like to call again Attorney Vic Rodriguez to give us an inspirational message. Thank you. Thank you. With your permission, I will also just sit down para informal and casual tayo. Gano'n naman tayo sa habang ng maisip. And anyway, thank you again and pleasant morning to you all. And thank you for welcoming me with such warmth, appreciation, and sincerity. Salamat din po sa mga tumanggap din sa akin. Kahapon, kasama rin yung ilan sa inyo at yung mga nakasubaybay sa iba't ibang social media platforms dito sa Amerika, iba't ibang states, at ganun din sa Pilipinas, at sa mga Pilipino na nasa iba't ibang panig ng ating mundo. It's a very welcome feeling to be welcomed with such warmth and appreciation here in the land where freedom are much appreciated, valued, and zealously promoted, cultivated. Sige lang mga kababayan, abanti natin ng kaunti mga kababayan kasi gabi na, doon na lang tayo sa importanteng topic. Peace, security, and for sovereignty. And that is why I am here with you today, because you are also advocating the very same principles that we have been advocating since the start of the year. And yes, I have to be here because we also will be needing your help and support, not just sa Hakbang ng Malisog, USA. We have gone international. Nakapunta na rin po ako
Sa Hong Kong, nakausap ko na yung ating mga kababayan doon, yung mga OFWs natin doon. Ngayon na may nakakaharap ko kayo dito sa USA at ilang araw mula ngayon, kami rin po ay magpupunta sa Japan for the hakbang ng mais of Japan at iba pa yung gagawing pagkilos, yung payapang pagkilos na ginagawa namin sa Pilipinas na ngayon ay sinasabayan na rin ng hakbang ng maisog sa iba't ibang panig ng mundo kung saan may mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa nilang Pilipino at yung may mga Pilipinong nagmamahal sa bansa natin Pilipinas. Now, what is this transparency, accountability, peace, security, and sovereignty? Kinakailangan malinaw ho sa atin kung tayo ay nagsama-sama at nagpuklod-puklod that yes, the Filipinos are not for sale. And we have to protect and defend our Constitution. Aninaw at pananagutan. Ang habang ng maisog ay isang kilusan na ang layunin ay isulong ang isang pamunuan na may aninaw, pananagutan, kapayapaan at seguridad. Palakayin natin yung aninaw at pananagutan. Ang mga Pilipino, bukod lang sa mga, hindi lamang yung mga Pilipino sa Pilipinas, kundi sa anumang bahagi ng mundo, yung mga ating OFWs, kayo na namili ng manirahan at pamirlihan dito sa Estados Unidos, sa kung saan kayo naman ay openly and warmly accepted and welcomed by the United States government and by our American friends na kasama nyo na rin ngayon. Ang gusto natin ay makapagtrabaho, mabigay yung basic na pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino, bahay, eskwelahan, edukasyon, health service, at konting luwag sa buhay. Kaya kayo ay naririto. Ganon din yung mga OFWs natin na atin na nakaharap, nakausap, na nabase sa Hong Kong, yung iba naman ay base sa Macau. Kagaya rin ninyo, tumawid sila sa Hong Kong at nakita-kita kami, although yung mga nakabase naman sa mainland China ay hindi nakatawid dahil it was a weekday, Wednesday, although statutory holiday sa kanila, they observe yung birthday ng Buddha. So holiday sa kanila, kaya lang yung distance, nakapaalam lang din sila. So ang gusto lang din nilang malaman, ano ba ang tunay na nangyayari sa ating bansa, sa Pilipinas. At yun din ang ating sinusulong sa habang ng maisog, yung lideratong may pag-aninaw at pananagutan. Napakaraming mga balita, napakaraming mga kaganapan ang hindi lumalapag sa mga tinatawag nating traditional media. Pero hindi tayo nababahala doon, kaya lang kapansin-pansin. Bakit tayo hindi nababahala doon? Sapagkat naririyan naman ang independent media, tulad ng kasama natin ngayon, ang SMNI. Napilit, sinisigil, pilit, sinasara, subalit, pilit, at patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino. Kaya naman hanggang ngayon ay naririyan sila at nagsisilbi at naglilingkod. Ang daming hindi lumalabas na balita, subalit tayo ay hindi nababahala sapagkat we are now in the digital age. At ang new media ngayon ay ang social media. Everyone can be a journalist now. Everyone can be a reporter reporting what's happening in real time. At salamat na lang at nandyan ang social media, nandyan yung ating mga vloggers, independent vloggers, na ang gusto lang din ay makapagpahatid ng mga totoong kaganapan sa Pilipinas at makapagpahatid ng mga totoong balita sa mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Kulang na kulang at salat ang ating pamahalaan ngayon pagdating doon sa liderato
o pamuno ang may aninaw o yung transparency. I have discussed this also last night. Napakaraming issue. Pag-usapan lang ho muna natin kasi lahat tayo dito ay apektado. Yung paggamit ng tama sa budget ng Pilipinas at pera ng Pilipino. Ang budget to ng Pilipinas for 2024 is something like 5.768 trillion pesos. Napakalaking talaga. Wala namang problema kung ito ay tinutustos at ginagamit para sa kapakanan ng Pilipino. Subalit kalahati, higit kumulang kalahati po dyan ay nakautang. Parehas yan sa local borrowings and foreign borrowings. Higit kalahati. Ang masaklap, meron silang isiningit na 800 billion pesos na unprogrammed funds. Ang tawagin po ay Presidential Court Barrel. Bakit Presidential Court Barrel? Ayan mga kababayan ha. Binanggit ni Atty. Vic Rodriguez mga kababayan. Ibig sabihin, hindi ako fake news mga kababayan. Yung binablog ko noong nakaraan, ang pati inulit ko ngayon. Ito mga kababayan, dito may binabasihan ako ha. Hindi ako namimik news mga kababayan. Pero napakalaki, 5.768 trillion mga kababayan ang budget itong 2024. Tapos itong 800 billion mga kababayan nga isiningit at nakalusot. 800 billion. Samantalang magkaano lang ang confidential fund nga hinihingi ng ating Vice President mga kababayan nga binabatikos itong mga gunggong ng mga kongresista at saka yung isang senadorang si Risa Hontiveros, no? Kahit marinig nila mga gunggong sila, di ba? Yung confidential fund nga hinihingi ng ating DepEd Secretary mga kababayan, para sana yun sa isa na rin doon ang target, yung mga mag-aaral na nga sa liblib nga mga kanayunan mga kababayan, nga malagyan sila ng mga school, no? Matulungan ang ating mga timawa ng mga kababayan, ng mga estudyante na nasa kabukiran, matulungan makapag-aral ng maayos. Pero hinarang po ito ng ating mga congressman, mga gunggong, mga amaw, mga kababayan. Itong mga amaw nating mga congressman, lalong-lalo na yung tatlong itlog dyan sa kongreso, yung mga legal front ng CPP-NPA. Yan talaga sila ang kumukontra mga kababayan kasi yung partido nila ang masagasaan noong confidential fund ng ating Vice President mga kababayan. Diba? O diba tama mga kababayan? Kaya sila ngayon umiiyak. Ang pinagtataka ko lang, mayroong mga general nga naging congressman ngayon mga kababayan, bakit sila sumasang-ayon sa kagustuhan ng mga legal front ng mga CPP-NPA nga andyan sa kongreso? Bakit walang palag yung mga yan mga kababayan? Kahit sa Senado, mayroong mga general nga nandyan na ngayon sa Senado. Bakit wala silang kung para sa kabutihan, parang sa kaunlad ng ating bayan, ay humaharang yun sila, mga kababayan. Pero yung mga piking ayuda, mga kababayan, nga ilalabas ng mga lintik, ng mga amaw, ng mga congressman, mga kababayan, ay nakakalusot Diba? Nakakalusot yun, mga kababayan, ang nakakainis ang mga animal na to. Nagsamantala sa pira ng bayan, nga hindi, mga kababayan, wala silang resibong ipapakita sa mga sambayan ng Pilipino kung paano na ginastos ang pira ng bayan. Yan ang sinasabi ni PRRD mga kababayan, nga maging transparent kayo. Magpaliquidate kayo para makita ng mga taong bayan kung paano nyo ginastos ang budget. Ang mga budget nga kinukuha ninyo, paano nyo ginastos. Para malaman ng mga taong bayan kung saan napunta ang pira ng Pilipinas. Di ba mga kababayan, nakakaloko? Pero pag ang isang government official ay gumagawa ng tama, lalong-lalo na kung isang Duterte, mga kababayan, pagtulong-tulungan nila.
ayaw nila kasi maalala ng mga tao yun eh. Maalala ng mga Pilipino. Bakit pag mga Duterte may nagagawa? Bakit si Aquino gumawa ng tulay, bumagsak pa? O, di ba? Bakit si Aquino nagpagawa ng bahay sa Yolanda, hindi matapos-tapos? O, nung nakaupo si Duterte, 15,000 pamilyas ang nakinabang sa mga bahay na yun. Kasama na titulo, ni piso wala silang binayaran. Ang sabi ni Marcos, wala daw ginawa si PBBM. Nag-react mga kababayan, ang mga Tacloban. Mga taga-Tacloban ang sumagot mga kababayan. Nag-iyakan pa nga eh. Diba? Nung pumunta doon si Basti Duterte nung nakaraang linggo mga kababayan, di ba, yung hindi na tuloy ang maisog rally sa Tacloban. Oh. Nag-iyakan ba yung mga Tacloban? Samantalang ang amaw nga tambaloslos mga kababayan, ang amaw nga tambaloslos nga siyang congressman sa Tacloban, hindi mahal ng mga tao mga kababayan. Ang mahal ng mga taga-Tacloban ay mga Duterte, hindi si Romualdez. Kaya ganun ka-insecure mga kababayan ang mga tambaloslos, itong mga amaw nating politiko sa mga Duterte. Kasi sila rin na naman ang may gawa eh. Kaya yung mga tao, walang tiwala na sa kanila eh. Dahil din sa ginagawa nila mga kababayan. Patuloy tayo mga kababayan. Mawawala na naman ako sa topic ko pagka ano. Sapagkat yung unprogrammed funds, malalabas lamang po yan upon the signature and approval of one man, and that is the President. Bawal na uya, matagal na pong ipinagbawal ng ating Korte Suprema. Kung matatandaan nyo, yung PNAP, yung Disbursement Acceleration Fund, at sinabi nga dyan, hindi na pwedeng nakalump sum yung amount. Kailangan dyan specifically allocated or earmarked for a project that has been deliberated in both houses of Congress. Because lahat naman, alam naman natin na ang budgeting process ay nagmumula sa House of Representatives. At doon din binabalangkas may mga committee hearings bago tutubo sa Senado, mabalangkasin din ulit, at supposedly tapos na. Kaya lang, there is this third branch of, seemingly third branch of in our legislative body. Ito yung bicameral committee. Dito nag-uusap yung mga kinatawan ng mababang kapulungan at ng Senado kung paano imbis na ma-correct ng tama yung budget, diyan na nagkakaroon ng congressional insertion. At yan hanggang nasa ngayon ay walang paliwanag ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sinasabi natin. Yan ang hinahanap ng mga Pilipino mga kababayan, yung paliwanag nila, di ba? Yung ibang sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez, hindi ko na gaano makuha mga kababayan. Kailangan ko na siguro magbasa ng political book para makasabay ako sa inyong mga magagaling na mga vlogger, no? Hindi ko kasi alam itong mga kababayan kasi ano ko talaga pagpapadyak lang mga kababayan, pagpupunta lang sana sa mga magagandang pasyalan kaya kahit dito sa Bulacan. Kasi sa biker adventure ang ano ko mga kababayan, napunta, naligaw lang ako dito, bigla lang akong napaliko dito sa pagiging political vlogger mga kababayan. Ang nagtulak lang sa akin din, yung habang naririnig, nakikita ko sa nangyari sa ating paligid, lalong-lalo na yung panggigipit ng ating mga politiko mga kababayan. Yung mga panggigipit nila kay Tibuloy, yung pagpindaw nila sa Isiminay. Ayan mga kababayan, ang laking naitulong ng panahon ng kampanya sa pagkandidato ni PBBM. Tapos noong na siya mga kababayan, nung nanalo na, anong ginawa, di ba? Walang utang na loob mga kababayan. Kung sino pa yung taong tumulong sa kanya, si Pastor Apollo Kibuloy, yun, ngayon, anong ginawa niya? Yung nagpalibing sa tatay niya, ilang taon nang hindi nailibing, anong ginawa niya? Duterte. Kung hindi nakaupo si Duterte, hindi malibing yung tatay niya. Di ba? Anong ginawa niya? Ganon lang mga kababayan. Ganon ka traidor itong ating presidente. Ganon siya ka walang utang na loob mga kababayan.
Eh, tayo mismo, tayo bumuboto sa kanya, tayo nagpaupo sa kanya. Anong ginawa niya sa atin, di ba? Yung 20 pesos nga ang kilo ng bigas, ay ngayon mga kababayan, 62 na. Maswerte ka na kung makabili ka ng 50 per kilo. Ay, Ginoo, mga amaw talaga. Tuloy tayo mga kababayan. Sabi natin, may talagang sala sa transparency o liderato, may pag-aninaw ang kasalukuyang pamahalaan. Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan mapupunta yung 800 billion na unprogram funds? At bago man yan, bakit hindi ninyo ipaliwanag sa Pilipino paano nagkaroon ng 800 billion unprogram funds? Ito po ay laman. Tama mga kababayan. Di ba yan ang hinahanap natin? Ay ipaliwanag nila. No? Di ba mga kababayan, dapat ultimo piso na gagastusin nila kasi pira natin yan. Dapat may resibo sila eh. May paliwanag kung saan anong binili na eh. Malay mo, bumili sila ng sibuyas sa palengke. Dapat yun. Paliwanag nila, ito 5 piso, binili ko ng sibuyas yan. Buisit na yan, amaw. Amaw ka, amaw. Amaw ka, bakit ka bumili ng sibuyas? Kamahal-mahal niyan. Lamang sa saligang batas. Sapagkat malinaw na nakasaad sa saligang batas, Kongreso lamang ang magpapasa, ang House at ang Senado. Wala pong third mechanism or third House, which is the Bicameral Conference Committee. Bawal po yun. Kung sakasakali, ang Bicameral Conference Committee, ang gagawin lang nila, hahanapin bakit bigla nagkaroon ito? Wala kaming pinag-usapang ganyan sa mababang kapulungan or sa Senado or vice versa. Pero ito hindi. At hindi maaaring palakihin ang recommended budget ng Pangulo. Kung sabihin ng Pangulo, ang budget lamang ay 5 trillion. 5 trillion below ang maaaring aprubahan. It cannot go higher than what is recommended and certified by the President of the Republic. Pero itong 2024 budget, 2024 lang ito pinag-uusapan natin. Higit na malaki ito doon sa sinertify ng Pangulo ng Pilipinas, doon sa budget na gusto niya. Hindi pwede yun. That is why, ang isa sa core advocacy ng Hakbang ng Maisog is for us, for you and I, and all Filipinos to help protect and defend our Constitution and to keep on reminding our government functionary to uphold the Constitution, protect, respect, and defend the Constitution. Huwag nilang Kaya mga kababayan, kaya todo harang talaga sila sa Maisog Rally. Dahil dito sa na to, topic na to mga kababayan. Kaya lahat ng paraan talaga mga kababayan, hinaharangan nila ang Maisog Rally. Dahil dito sa mga nilalaman ng mga pahayag ng Maisog Rally mga kababayan, ayaw nilang malaman ng mga Pilipino. Kasi ang buong akala ng mga kababayan, mga amaw pa rin hanggang ngayon ang mga Pilipino. Pero hindi na, di ba? Gising ng mga Pilipino. Kahit yung mga ignoranteng probinsyano, mga kababayan, katulad ko, gising na rin. Nandito na nga ako, nagbablog na nga ako, mga kababayan. Ipaparinig din natin sa kanila, mga kababayan, nga gising na tayo. May konting alam na tayo, mga kababayan. May konting alam na tayo. Alam na natin ang ginagawa nila. Nararamdaman na natin ang ginawa ng pahirap sa ating mga Pilipino. Kaya lahat tayo mga kababayan dapat magsalita. Huwag tayong matakot. Kasi uso ngayon mga kababayan sa administrasyon ito ang takutan. Pagka hindi ka sang-ayon sa administrasyon, marami ng mga kababayan. Mayroong mga yung iba, una warning. Tapos yung mga tawag-tawag sa telepono mga kababayan, yung pananakot, yung parang banta-banta. Pero wala yon mga kababayan. Huwag kayong magpapadala doon. Patayin nyo lang GPS sa mga cellphone nyo mga kababayan para hindi kayo malukit.
Ah. Ay, yung mga kababayan, patuloy tayo kay Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. At lapastanganin ang ating saligang batas, huwag nilang lapastanganin ang mga batas na umiiral sa Republika ng Pilipinas. Imagine niyo, utang na nga ang mahigit 2.5 trillion, utang na nga. Siningitan niyo pa ng 800 billion ang total funds. Hindi alam saan gagastusin ito, paano gagastusin ito. Sino ang may malinaw na pananagutan pagka ito ay linustay lamang pang personal na interes ng kung sino mang mabibiyahan doon sa 800 billion. At sino ang magbabayad ng mga inutang ng gobyerno? Hindi ba tayo mga ordinaryong mamamayan din? Galing din naman yan sa mga inward remittances ninyo, sa inyong mga kamag-anak, at kung sino pa man ang tinutulungan ninyo sa inyong mga remittances pabalik ng Pilipinas. Oo, laging sinasabi ang OFW ay ang mga bagong bayani, ang OFW ay ang laki ng itinutulong sa ekonomiya ng Pilipinas na kahit mahirap ang buhay, ay kahit paano lumalaban ang ating ekonomiya dahil sa bilyong-bilyong piso na halaga ng inyong rinirelate. Kaya naman ang hakbang ng Maisog Philippines ay nagdesisyon na makipag-ugnayan sa napakaraming Pilipinong tunay na nagmamahal sa bansa at sa kanilang kapwa Pilipino kagaya ninyo upang nang sa ganon maihatid din namin ano ba ang tunay na nagaganap sa ating bansa. Dahil sinisikil din ang aming kalayaan doon na malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon upang tawagan ng pansin ang mga pagmamalabis na naglilingkod sa pamahalaan, pati yung pagmamalabis na kasalukuyang pamahalaan. Yan ang dahilan kung bakit patuloy ang hakbang ng PAISO in coordinating ang mga gawain natin, ang ating sabayan at kolektibong pagkilos, hindi upang pabagsakin ang gobyerno, kung hindi iparating sa pistolang bingi, pipi at bulag na gobyerno at tila walang naririnig sa mga hinanakit, hinagpis, daing at hinaing ng kanyang pamamagitan. bangag nga daw, bangag. Itong atong gobyerno ngayon, mga kababayan, bangag. Kumbaga, sabog pa, mga kababayan. Kaya hindi niya nakikita ang paghihirap ng mga taong bayan. Hindi niya naririnig ang sigaw ng mga Pilipino dahil bangag nga eh. Diba? Bangag nga, hindi niya alam ginagawa niya. Kaya pinapaharang niya, sinusupres niya ang karapatan, ang kalayaan ng mga Pilipino na magpahayag sa mga saloobin, mga kababayan. Yung kalayaan natin, mga kababayan, ang freedom of speech, freedom of expression, mga kababayan, ay ano na ngayon, sinusupila ng ating bangag nga presidente, ang ating bangag nga pinuno, mga kababayan. Kaya pero tuloy pa rin tayo, mga kababayan, makipaglaban. Tuloy pa rin tayo magsasalita dito sa social media, mga kababayan, dito sa YouTube. Kaya lang hindi nyo ako maririnig kasi hindi nyo naman ako pinapanood eh. Kung mapanood nyo ako, mga kababayan, malalaman nyo yung mga sinasabi ko. Joke lang, mga kababayan, nag-joke lang ako kasi medyo madala tayo sa ating damdamin pag hindi natin hahaluan ng pagpapatawa, mga kababayan. Pero pasensya na sa estilo ko, ganito talaga ako, mga kababayan, medyo marahas ng bahagya. Pero mabait naman ako, mga kababayan. Kaya nga andito ako nagsasalita eh. Kasi nararamdaman ko rin yung hirap na ngayon, mga kababayan. Mamamayan na kanilang sinumpaang paglilingkuran. Yan ho ang dahilan
while we are going for transparency and accountability. Pamunuang may pananagutan. Nailabas na po ito ng taga rito rin at sikat na kaibigan natin at social media personality si Binibining Maharlika. Yung nailabas niya sa kanyang isa sa kanyang vlogs at mainit yung pinag-uusapan sa Pilipinas ay yung umanong extraction or forcible abduction of minor or kidnapping kung ano man ang itatawag dito na naganap sa bansang Philippines. Kaya tayo na humihingi din ng pamunuan may pananagutan sapagkat apparently ginamit yung Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines sa illegal extraction or operation. At marami magsasabi siguro na yan ay AI, yung voice recording na pinalabas sa YouTube. Ako mismo, kilala ko yung personalidad na involved. At that time, yung hepe ng Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, yung isang very Yan ang nakakatakot mga kababayan. Pati ang ating mga uniform personnel mga kababayan, nagagamit na yan at nagpapagamit na rin talaga mga kababayan. Diba? Dapat kasi yung mga men in uniform mga kababayan, ang protektahan lang konstitusyon at saka ang sambayan ng Pilipino. Hindi ang isang politiko mga kababayan, hindi ang isang congressman, hindi ang isang presidente. Pagka ang isang presidente mga kababayan ay mali, dapat ang panatilihin talaga ng mga kababayan ay ang konstitusyon at ang mga saang sambayan ng Pilipino. Hindi ang isang politiko. Kasi palagay natin mga kababayan, binigyan sila ng bonus isang politiko. Pira pa rin ng mga Pilipino yan mga kababayan. Hindi nila pira yun eh. Diba? Hindi naman din siguro pwedeng makikisuyo na lang yung nag-utos sa kanila mga kababayan. Kaya nga sumunod yung mga yan eh. No? Dahil pira-pira lang din. Maniniwala pa kayo mga kababayan nga ang mga sundalo o lalong-lalo niya sa intelligence yung binanggit ngayon ni Attorney Vic Rodriguez, maniniwala ba kayo pwede pakisuyuan yan? Natural, alam nila ang unlawful order yan. Malaki ang yun mga kababayan, malaki ang kapalit noon. Diba? At saka alam mo na 800 billion yung diba? Yung isiningit sa budget. Iwayos din yung mga yan, yung mga sundalo yan eh. Kaya hindi na din natin masisi mga kababayan nga ang mga tao ang isinisigaw ay Duterte. Duterte ang sigaw ng mga tao mga kababayan. Hindi rin natin masisi ang mga tao dahil sa ginagawa nila eh. Kaya lalayo ang puso ang ng mga tao mga kababayan, lalayo sa kanila. Ang mga Duterte mga kababayan, kahit anong paninira ang gawin nila, ang sinisigaw ng mga tao Duterte pa rin. Di ba? Kahit anong sasabihin nila, mamamatay tao, kung ano-anong binibintang na kay Duterte, lahat na lang na isyo ikinakabit sa pangalan ni Duterte. Pero anong nangyari? Duterte pa rin ang number 1 mga kababayan. Duterte pa rin talaga ang sinisigaw ng mga tao. Ito talaga ngayon si Sara Duterte mga kababayan, hanggat pinipilit talaga lang hindi makakarating yan, hindi na yan laban sa 2028. Wala kahit sino sa kanila mga kababayan, walang pwedeng magtapat kay Sara Duterte pag sa isang malinis nga eleksyon lang, sa isang malinis nga labanan lang. Wala mga kababayan. Kahit sino ang nila pagtapat, wala silang maitapat. Kay Basti Duterte nga lalo silang mahihirapan eh.
kaisa-isahang matapang na mayor sa buong Pilipinas, mga kababayan, ang nag-declare ng war on drugs, si Basti Duterte lang. Ito ngayon, diniployan na siguro ng mga kababayan, hindi pa naman tayo sigurado, pero yan ang mga haka-haka. Kaya diniployan ng 2 batalyon ng SAP, mga kababayan, ang Davao City. Samantalang ang Davao City, mga kababayan, huwag nating kalimutan, ay pang-5 nga pinaka-peaceful nga syudad, hindi sa Pilipinas sa buong mundo. Top 5 ang Davao City nga pinaka-peaceful na syudad sa buong mundo, mga kababayan. Nasa top 5 ang Davao City. Pero bakit diniployan ng 2 batalyon nga PNP SAP? Diyan tayo magtataka, mga kababayan, baka mamaya bigla na lang maglabas ng order ang DILG, suspende si Basti Duterte o kaya mismo ang Malacanang. Hindi natin alam, mga kababayan, kung ano ang pinaplano nila eh. Kaya alerto lang mga kababayan. Lalong-lalo na kayo mga taga Davao City. Kahit kami nandito sa labas ng Davao City, susuporta pa rin kami sa inyo. Magtutulungan tayo dito, mga kababayan. At maraming salamat, mga kababayan. Marami pa sana akong sasabihin, kaya medyo malalim na ang gabi at itong isang viewer ko, nag-iisang viewer na nga lang, nanghihikab na, mga kababayan, inaantok na. O di, sige, sa sunod na lang din ulit, mga kababayan, samahan nyo ulit ako sa susunod kong vlog. At baka pwede, mga kababayan, makalambing ako sa inyo ng isang subscribe, mga kababayan. Pakipindot na lang yung nakasulat na subscribe, mga kababayan, at wala pa akong subscriber. Gusto kong mag-live para mapakinabangan ko yung mga baser. Kaya lang, mga kababayan, hinihingian pa ako ni YouTube ng 50 subscriber daw. Umpisa ko pa lang naman dito, mga kababayan, sa sa YouTube channel ko. Kailangan ko ang nyo, mga kababayan, tulong dito sa munting YouTube channel. Baka pwedeng paki-subscribe at isama nyo na rin ang notification na bell, mga kababayan, kung pwede lang sana. Maraming salamat. At lalong-lalo na sa nag-subscribe nga 5 subscriber noong isang gabi, mga kababayan. Sana madagdagan pa ng 26 pa ang kailangan, mga kababayan. Kung mayroon na akong viewers ngayon, kung aabot ng 26, paki-subscribe nyo na lang ako para makuha ko yung sinasabing 50 subscriber, sabi ni YouTube ang kailangan para mabigyan ako ng live streamer, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi. God bless you, mga kababayan. Duterte tayong lahat.